Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga kapareho kong nag-aalaga ng brown breed kagaya ng Rhode Island Red, nasubukan nyo na bang sabihan kayong diretso ng customer ninyo na hindi na sila bibili sa inyo ng itlog kasi ang mga white egg ngayong mga panahon na to na napakainit ng panahon ay napakamura na. Bagsak presyo ang mga itlog na puti. At ito ay ginagawa ng mga malalaking farm kasi kaya nilang magbaba ng presyo. Pero sa ating mga backyard farmers, mahirap magbaba, di ba? Pero kung may magsasabi sa inyong customer ninyo diretso na hindi na sila bibili sa inyo dahil mas mahal ang itlog na brown na tinda mo kaysa doon sa puting itlog na binebenta sa market at idinideliver pa sa bahay nila. Ano ang magiging reaksyon ninyo kung ganon ang sasabihin sa inyo ng customer ninyo? Siyempre, wala. Alangan naman, nahihilahin mo yung customer mo, di ba? Alangan namang pipilitin mong bumili sa'yo yung customer mo. Meron nga siyang binibilhan na mura. Alangan namang magmamakaawa ka para bumili pa rin sa'yo ang customer mo na yon, ayaw na ngang bumili, di ba? Pero, tandaan ninyo, lalo na dun sa mga bagong poultry farmers, yung mga bagong nagpapaitlog pa lang ng mga manok na lalo na dun sa mga brown egg, no? Merong trend ang presyo ng itlog. Kagaya ngayong summer, itong napakainit na panahon, talagang bagsak presyo ang mga puting itlog. Pero sa backyard farm, hindi ka makakasabay sa trend. Doon sa mga malalaking farm, nagagawa nila yon. Tapos, dito naman sa backyard farm, lalo na kasi kung naisipan mong mag-put up, di ba? Pag naisipan mong mag-put up, sige mag-put up ka lang basta may capital ka. Walang isip-isip kung kailan ba bababa ang presyo ng itlog, kailan ba tutuma lang itlog, kailan ba magpipik dapat ang manok mo at magiging malalaki na ang sizes para ikaw naman ay makapagbenta ng maganda. So, ganun yon, no? Pero, yung customer mo na ganun na didiretsahin kang hindi na siya bibili dahil may kukuhanan na siyang iba na mas mura ang presyo, hayaan nyo lang sila. Huwag nyong awayin, huwag kayong magtampo kasi karapatan nila yon. Karapatan nilang lumipat dun sa iba. Karapatan nilang magtipid, 'di ba? Parang tayo din, 'di ba? Pagka dun sa binibili nating feeds, karapatan nating pumili kung saan tayo bibili ng feeds, 'di ba? Hinahanap natin yung mura. Pero yung trend ng presyo, hindi yan magtatagal kasi babalik at babalik yung dating presyo. Pero sa brown egg, lalo na kung backyard, wag mo basta ibababa yung presyo ng itlog dahil lang may lumipat na customer mo or may nabawas na customer mo na hindi nabibili sa'yo. Kasi ang brown egg, malaki din naman ang bentahe niya dahil marami pa rin mga tao na gustong bumili ng brown egg kahit mas mahal kaysa dun sa puting itlog. Tapos, yung mga brown breed kasi, mas malalaki sila, di ba? Mas bulky sila. Mas marami silang kinakain kaysa yung mga puti. So, paano mo ngayon ibababa bigla or ipapantay yung presyo ng itlog na brown doon sa presyo ng itlog na puti? So, hindi mo magagawa yon. Kasi nga, mas matakaw yung brown breed kaysa yung mga white breed. So, hayaan mo lang sila kasi dyan sa paligid mo, marami ka pang makikitang mga customer na household. Yung mga customer mo na kaibigan mo, mga kaklose mo na nakakaintindi sa presyo ng brown egg. So, yung customer mo na tumigil na bumili sa'yo, hayaan mo lang. Ang gagawin mo lang ay palitan mo ng bago. Para pagbalik niya sa'yo, halimbawa na tumaas ulit ang presyo ng puting itlog at mamaisipan niyang bumalik sa'yo, tanggapin mo pa rin siya. Yun nga lang, hindi na siya yung isa sa mga priority na customer mo. Maghihintay ulit siya ng slot, lalo na kung puno na yung slot mo. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng ilipat-lipat yung itong schedule na ito para kay ganito.
O sige, bigay ko muna sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Yun ang disadvantage naman kung palipat-lipat ka na customer. Lalo kung ang farm na binibilhan mo ay kaunti lang din. So pag napalitan ka, wala na. Mahirap na yung schedule na kukunin mo ulit. Yung bang parang, okay sige bibigyan kita kung may mababakante ha. Parang ganon. Hindi na yung, okay sige lalaanan kita. Wala na yung ganon. Kasi kung napalitan na siya, at kakaunti lang naman ang supply mo, hindi mo naman pwedeng pagbigyan lahat. Siyempre, ganun ang mangyayari. Nung umalis siya, nung hindi na siya bumili sa'yo ng brown egg mo, kahit nasa white egg, ganun ang nangyayari. So, basta may customer na mawawala, mapapalitan. Pag bumalik, maghihintay na ng slot. Sana nagkaroon kayo ng idea. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At thank you sa lahat ng mga sharer, yung mga nagko-comment, nagtatanong. Thank you yung mga subscriber ko na nandyan. Mula pa noon hanggang ngayon, thank you sa inyong lahat. At yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat. Malaking tulong yun sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.